Okay, bago natin i-start ang video, kanina pa nag-start. Anyway, bago po, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa ng aking intro. Intro pa lang nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ako makakatawid. But anyway, hi guys! Welcome back again to another video. Grabe, sobrang na-miss ko to. Medyo nawala na ako ng oras sa pagpa-vlog. Medyo na-busy ako this past few years. Kaya ayan, medyo pasulpot-sulpot ako. Hindi ko alam kasi kung paano or saan ako mag-start ulit. Kaya ayun, medyo natagalan din. Lately, pinanood ko yung mga old videos ko and sobrang na-proud lang ako sa self ko na grabe, ang dami ko pala mga vlogs na na-upload before. May mga sit-in videos and hindi ko alam kung saan ko hinugot yung aking lakas ng loob doon. Na ngayon is hindi ko alam kung paano ko huhugutin ulit. Hindi ko alam kung paano ulit ako mag-uumpisa and yeah, please bear with me guys. Medyo kinakabahan ako. Sana magustuhan nyo itong vlog na to. Anyway, ayun nga, pinanood ko yung mga old videos natin and napansin ko na marami pa rin na nanonood nung nag-trending nating video about my underarm. And super tagal na nun guys. 3 years na ba? Hindi ako sure. Basta ganun. Medyo matagal na rin. Since in-upload ko yung video na yon. And ang dami pa rin nagko-comment. Ang dami pa rin nagpa-private message sa akin. And sorry kung hindi ko kayo na re-reply lahat-lahat. Kasi nga sobrang na-busy ako this past few years. Kaya naisip ko na why not i-update ko kayo on my updated underarm routine. Kasi marami nang nabago guys. Kasi tagal na rin naman nun. Disclaimer, hindi po maputi or makinis ang kilikili ko. Pero hindi siya maitim. Itong mga ipapakita ko or isi-share ko sa inyo is based on my own experience. Nag-work siya sa akin, okay siya sa akin, but it doesn't mean na pwedeng mag-work siya sa lahat. May napansin kayo na irritation sa skin nyo, please stop kasi most probably baka hindi po okay sa inyo. But for me, sa akin kasi is okay. That's why i-share ko rin sa inyo. So yeah, mag-start na tayo sa ating video. Ba yung paulit-ulit na ako mag-start sa aking video. Marami na namang maiirita sa akin dahil ang dami ko na namang dala. Pasensya na kasi hindi ko nga alam kung paano ko mag-start. So, ayun nga guys. Ang tagal na kasi na hindi ko kayo na-update about my underarm or about my updated kilikili routine. Kasi dati, dami kong time na gawin yung mga procedures o yung mga step na ginagawa ko or yung mga shinare ko sa inyo dati. Pero ngayon guys, hindi na carry ng powers ko yun kasi sobrang busy. As in, super, super busy na sobrang konti na lang yung me time ko. Yung pagtatanggal ko ng buhok sa underarm is ganun pa rin guys. Hindi ako daily or hindi ako malimit nagtatanggal ng buhok sa underarm. Lalo na ngayon at winter naman dito, hindi naman kailangan na palaging clean yung aking underarm kasi hindi naman nila nakikita. Palagi akong naka long sleeve or naka jacket. So, okay lang na hindi ko siya palaging tinatanggalan ng hair. The reason is, although na-explain ko na sa inyo kaya hindi ako palaging nagtatanggal ng hair sa underarm is because mas nakaka-damage siya ng skin ng underarm. Kasi hindi naman ako nagpapa-laser or whatever treatment ng underarm. Talagang DIY lang ako, guys. For me, there's no way ng pagtatanggal ng hair sa underarm ang hindi nakakaitim or nakaka-damage ng skin ng ating underarm. Kasi sobrang nipis lang ng underarm natin. So, kahit na anong gawin natin dyan, is pwedeng mag-react siya in any way, guys. I'm talking about DIY na pagtatanggal ng hair ng underarm. Like plucking, like pag-aahit, or yung pag-wax, katulad ng ginagawa ko, lahat yan is pwedeng makadamage sa skin ng underarm natin, lalo na kapag hindi ayos or tama, proper yung paggawa. Ilalagay ko, insert ko na lang dito sa video na to, yung last time na natanggal ako ng hair ng underarm ko. Kasi parang binlog ko yun. Kasi nga plan ko na talagang mag-video. Kaso nga lang, hindi siya matuloy-tuloy. So, ayan, insert ko na lang. Hanapin ko. Sana nandito pa sa phone ko yung pag-wax ko ng underarm. Balik tayo doon sa aking underarm routine. Ginagawa ko siya every time na maliligo ako. And super, super easy na lang, guys. Dahil sa busy akong tao, talaga nag-isip ako ng way na paano ko mas mapapadali yung aking mga routine. Siyempre, may skincare routine ako. Meron akong underarm routine. Kailangan ko din ng me time, diba? Siyempre, kailangan natin yung gawin sa sarili natin. Parang yun na yung pinaka-treatment natin sa ating
kasipagan, char. So, ayun nga, ipapakita ko sa inyo guys. Inside na ako ng clip kung paano ko ginawa. Hindi ko na kailangan bumili ng aloe vera gel dahil meron naman kaming tanim dito na aloe vera sa bahay. Kaya once na kailangan ko ng aloe vera is pumipitas lang ako dito sa amin. Mas prepared kong gumamit ng ganitong natural aloe vera pero syempre bumibili pa rin naman ako ng mga aloe vera gels. Struggle is real kaya hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko siya binalatan. But anyway, tinanggal ko lang yung side na may tinik and then tinanggal ko lang yung top niya. Tapos yung matitira, kakayudin ko lang siya ng kutsarita para makuha ko yung pinaka-gel ng aloe vera. Then, ilalagay ko lang siya dito sa maliit na bowl. Ayan, kita nyo. Ito yung gel ng aloe vera at ito ang gagamitin natin later. And right after that is magkakat lang ako ng konting lemon. Kukunin lang natin yung pinaka-juice nito. Ayan. Ayan lang yung part na yan ang kukunin ko sa lemon. Hindi naman kasi kailangan na super daming lemon ang ilalagay sa aloe vera. And there you go! Ready na ang ating mixture. Ito yung solution natin na gagamitin sa underarm. Super easy lang, di ba? Sinalin ko lang siya sa isang maliit na bottle para at least yung matitira is magagamit ko pa siya next time. And voila! Pwede na natin siyang i-apply sa ating underarm. Yung aking solution. Solution. So, ayan siya. Ano lang siya, combination siya ng lemon and also aloe vera. So, alam niyo naman, yun lang naman ang mga favorites ingredients ko na inilalagay sa underarm. Natanggal yung aking baby oil, naalis na siya kasi medyo nag-iinit ang aking kilikili. Hindi ko din alam kung bakit. And oo nga pala, nag-try din ako guys na maglagay ng argan oil sa underarm ko. And ayun, very no sa akin talaga kasi ang bilis makahaba ng hair ng underarm. So, ngayon, hindi ko rin, inalis ko din yung argan oil. Dati ginagamit ko siya kasi ang smooth niya kasi gamitin eh. Dahil ginagamit ko si argan oil guys kapag mag-scrub ako ng katawan. So, naisip ko na kung lalagay ka argan oil dito sa aking solution, baka mas makasmooth din siya sa underarm ko, which is okay naman. Smooth naman talaga siya sa skin. Kaya lang, ayun, nakakabilis lang siyang grow ng hair sa underarm. So, kaya inalis ko siya. And nag-stick ako sa aking original ingredients, which is yung aking aloe vera and also yung lemon. So, ayan guys. Nilagay ko lang siya dito. Actually, bago lang to. Bagong bottle na to. Kasi yung old bottle ko is medyo madumi na. And naisip ko ilipat sa mas malinis na bottle para hindi naman nakakahiya dito sa ating video. Ayan siya guys. So, yung texture niya guys, syempre aloe vera siya, kaya medyo jelly ang kanyang texture. Tapos yan, lalagay ko lang siya diretso sa aking underarm. Super smooth niya and ang bango kasi combination siya ng aloe vera at saka ng lemon. Ang bango niya sa underarm. Guys, nagtanggal na ako ng jacket kasi hindi ko mapakita sa inyo yung aking underarm. So, ayan. Ito ang ating latest underarm. Pasensya na kayo sa aking chicha. So, ayun. Part kasi ng pagiging busy ko ay na-busy ako sa pagkain. Ayun. So, ito yung aking underarm ngayon. Medyo may buhok pa lang. Kaya nang balang mag-zoom, hindi ko na isusum. So, ayan. Medyo may buhok nga ulit. Nag-start na ulit siyang mag-grow. And ito naman yung sa kabila. Yan ang ating underarm. After applying this on my underarm, nag-wait lang ako ng mga 2 to 3 minutes or maximum of 5 minutes kung may oras pa ako para lang mag-sit in lang siya sa aking underarm. And after that is maliligo na ako guys. Hindi ko rin pala ini-scrub yung underarm ko. So sa body lang ako and then yung underarm ko is nilalagyan ko lang ng Kojic. Yun lang yung ginagamit ko sa aking underarm. And that's it. After kong maligo is wala na akong inilalagay sa underarm ko since winter naman. But every summer, alam nyo na yan, ang inilalagay ko sa underarm ko is alcohol lang. O diba, ganun lang kasimple. Sobrang quick and easy underarm routine.
bagay na bagay sa mga busy persons na katulad ko. As in, pangmadalian talagang routine. And I can say na ito na talaga yung pangmatagalan kong gagawin sa underarm ko. Kasi nga, sobrang easy lang niya, hindi siya hassle. Medyo nahihirapan lang talaga ako sa pag-prepare sa kanya. Pero it's okay lang kasi nga, matagal ko naman siya nagagamit. And ayan, lalagay ko lang siya sa ref guys para mas fresh siya and medyo malamig-lamig siya pag inilalagay ko sa underarm ko. Sobrang bilis lang ng video na to and thank you Lord kasi naitawid ko yung pagbablog. Nahihirapan ako kaninang mag-umpisa pero ngayon medyo nasasanay-sanay na ulit ako mag-salita. And yan, start na to guys and sana ay supportahan niyo ulit ako sa aking pagbabalik video or pagbabalik YouTube. Marami akong plans, marami akong gustong i-update sa inyo. Nakakatuwa din kasi mag-upload ng mga video sa YouTube kasi nga aside of, ayan, i-share ko sa inyo yung mga ganitong bagay, is parang meron akong nababalikan, meron akong memories, parang na siyang naging photo album sa akin na, ay oo nga, ganito nga pala, ganun. Kaya sobrang nakakatuwa rin na nakakapag-upload ako ng ganitong video sa YouTube. And parang bonus na yun na meron akong mga support, may mga nanonood ng mga videos na ina-upload ko, so ayun. Kaya nakakatuwa din. And siguro dito ko na lang tatapusin. Sana okay itong video na to. Sana hindi ko na siya uulitin. Kasi yung mga attempt ko guys, yung mga videos attempt ko, ang dami-dami. Parang ulit. Tapos at the end, hindi ko rin naman siya na-upload kasi hindi ko siya nagustuhan. Sana okay itong video na to dahil pinaghandaan ko talaga to. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next one.